true ka, walang beso-beso na nangyari. Si Eko at Pau lang ang nagbesong dalawa. Sana hindi yon nag-wave ni Jay kay Pau ay dapat na yung way yon para muli silang magkabalikan ni Paulo. Sana hindi ito yung move ni Jay para magbalik si Pau sa kanya. Mahiya ka naman, Jay. So maraming salamat po sa komento. Ginang Norma Dayags pong nangyaring beso-beso. And wala din po tayong nakita mga kakimpaw na video na kung saan magpapatunay ng mga balita po na kumakalat sa mundo ng social media, di ba? Kaya wag po kayong maniniwala mga kakimpaw sa mga nababasa sa mundo ng social media, lalo na kung ito po ay walang pruweba, hindi ba? Wala tayong nakita at napanood mga kakimpaw na si Jay at si Paula Avellino ay nagbeso mga kakimpaw. Wala pong ganun. Kaya wag po tayo magpapaniwala sa mga kampo po nitong si Jay para sirain si Paula Avellino sa atin. And usually mga kakimpaw, yung kadalasan po nabibiktima ng mga ganyang balita ay yung mga hindi po talaga nagtitiwala kay Paula Avellino. Yun bang may makita at may mabasa lang, galit na kay Paula Avellino. So hindi po fan ang tawag doon mga kakimpaw, kundi kritiko or bashers ni Paula Avellino. Kasi wala po silang tiwala kay Paulo mga kakimpaw eh. So sana hindi mo na natin gina-judge si Paulo ng ganun-ganun lang, 'di ba? Kasi alam naman natin na trabaho po nila yung nasa showbiz industry, 'di ba? Public figure sila mga kakimpaw na kung saan kinakailangan talaga nilang makisama po dito sa showbiz industry. Kaya sana unawain na lang natin si Kim and si Paula Avellino, okay? So maraming salamat po sa komento ninyo. God bless and mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin. Sa gabing ito, tunahin na nga natin pag-usapan. Itong nadaanan ko lang naman sa X, no? So ito po ay isang post ng mga fan. And nakakatuwa lang makita mga kakimpaw na talagang nag-e-effort silang pumunta ng simbahan para po ipagdasal ang kaligtasan ni Kim and syempre ni Paolo Avellino. Mula ito sa post ni Karya, sabi niya, include Kim and Paolo, protect them, Lord, from diabolical attack, physical, mental, emotional, and spiritual deliverance from demons, spirits, and of envy, curses, hexes, spells, evil eyes, evil tongue, evil minds, and evil wishes, desires. In Jesus' name, Amen. So nakakatuwa lang mga kakimpaw, di ba? Talagang nag-e-effort sila mga kakimpaw na ipagdasal yung kaligtasan ni Kim and syempre yung relationship na meron silang dalawa. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, itong mensahe po ni Chinita Princess na talaga namang emotional siya dito habang tinatype niya itong kanyang mensahe para sa kanyang pamangkin na si Rain. Sabi ni Kim, where did time go? Tapos meron diyang emoji na parang naiiyak, naluluha siya. One blink and you're 17. All grown, glowing, and becoming your own beautiful person. No matter how old you get, no matter how tall, stylish, aesthetic, girly, macho girly, or whatever new era you step into, you will always be my baby girl, Rainy. You'll forever be my baby Linden, the one I watch grow, protected, and love with my whole heart. I'm so proud of the woman you're becoming, and I hope you always know that I'm right here, cheering you and loving you endlessly. I love you more than words can ever say, always and forever. So yan po yung kanyang mensahe para sa kanyang pamangkin. Sobrang mahal na mahal talaga ni Chinita Princess itong si Rain. And marami nga po nagsasabing Kim Pao fan na sana Kim Chu mag-anak ka na soon para nang sa ganun maramdaman mo na magmahal ang isang ina, 'di ba? So sa mga pamangkin na lang kasi mga kakimpaw na ibabaling ni Chinita Princess yung kanyang pagmamahal na dapat ay sa kanyang pamilya at sa mga magiging anak. Samantalang kinilig naman ng ilang Kimpaw fans na makita po nila itong regalo ni Paula Avellino kay Chinita Princess na suot-suot po dito sa It's Showtime. Sabi ng isang account sa ex, Kimi, kinikilig talaga ako dyan sa relo mo. Lalo na yung pogi na nagbigay. Stay low-key, my fave couple. Sobrang blooming ni Kim Chu kasi lahat nasa timeline ko, lahat sinasabi, sobrang blooming niya everyday. Sarap niyang panoorin. So nakita na naman nila si Paula Avellino mga kakimpaw, kay Chinita Princess
dito sa It's Showtime. Sa pamagitan po yon ng regalong relo ni Paula Avellino na nagkakahalaga lang naman ng tumataginting ng malapit-lapit na po sa 1 milyon mga kakimpaw. Kay Paula Avellino talaga, pag mahal mo, pag mahal niya mga kakimpaw, parang hindi niya na iniisip kung mahal, basta ang importante mapasaya niya po yung taong mahal niya. Katulad po ng bike na color pink mga kakimpaw, hindi po ba? Million din po yung pagpa-customize nun, pero para kay Chinita Princess, walang imposible mga kakimpaw. Talagang binibigay niya kay Kim Chu nang sa ganun ay makapag-bonding na rin po sila sa pamamagitan po ng running or pagbabiking mga kakimpaw, di ba? So, lagi naman silang magkasama and hopefully nga mga kakimpaw, makita natin muli sila na mag-bike together kasi yun yung isa sa namimiss po natin, di ba? Kim, emosyonal sa naging mensahe sa pinakamamahal niya ay talagang tumago sa puso ng maraming fans, lalo na sa mga taong matagal nang sumusubaybay sa journey ni Kim Chu bilang artista at bilang isang taong dumaan sa maraming pagsubok. Una sa lahat, kitang-kita ang pagiging totoo ni Kim sa emosyon. Hindi iyon scripted, hindi pilit at lalong hindi para sa kamera lang. Kapag si Kim ay nagiging emosyonal, ramdam mo na galing iyon sa lalim ng kanyang puso. Ibig sabihin, ang mensaheng iyon ay hindi simpleng salita lang. Ito ay bunga ng mga karanasang pinagdaanan niya kasama ang taong tinutukoy bilang pinakamamahal niya. Maraming fans ang nakapansin na sa mga ganitong sandali, lumalabas ang mas mature at mas malalim na Kim Chu. Hindi na lang siya yung masayahing Kim na laging tumatawa, kundi isang babaeng marunong magmahal, masaktan, magpatawad at magpahalaga. Kaya natural lang na maiyak siya dahil kapag mahal mo ang isang tao ng totoo, hindi mo mapipigilan ang emosyon lalo na kapag nagpapasalamat, nagbabalik tanaw o nagpapahayag ng pagmamahal. Isa rin itong patunay na may espesyal na lugar sa puso ni Kim ang taong iyon. Hindi lahat binibigyan niya ng ganitang klasing mensahe. Kaya para sa fans, lalong nagiging malinaw na hindi basta-basta ang koneksyon nila kung sino man ang tinutukoy. May lalim, may pinagsamahan, at may respeto. Dagdag pa rito, ang ganitong eksena ay nagpapaalala na kahit na mga sikat na personalidad ay tao rin, nasasaktan, naiiyak, at nagiging emosyonal kapag usapang pagmamahal na. Ito ang dahilan kung bakit mas minamahal si Kim ng publiko, dahil hindi siya nagtatago ng nararamdaman at hindi siya natatakot ipakita ang kanyang vulnerability. Sa kabuuan, ang pagiging emosyonal ni Kim sa kanyang mensahe ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Lakas ng loob na maging totoo, lakas ng damdaming magmahal ng buong buo, at lakas ng puso na ipahayag ang nararamdaman kahit pa maging emosyonal. Para sa fans, isa itong napakagandang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi tahimik. Ito ay nararamdaman, nakikita, at minsan naiiyak. Para sa akin, napakabigat at makabuluhan ng balita nito. Ipinapakita nito na si Kim ay nasa isang yugto ng buhay niya kung saan hindi na niya ikinukubli ang totoong nararamdaman, lalo na pagdating sa taong pinakamahalaga sa kanya. Ang pagiging emosyonal niya sa mensahe ay indikasyon na tunay at malalim ang pinanggagalingan ng kanyang damdamin. Hindi ito basta moment lang para sa publiko. Kapag ang isang tao ay umabot sa puntong naiiyak habang nagpapahayag, ibig sabihin ay may pinagsamahan, may pinagdaanang hirap, at may pagmamahal na pinanday ng panahon. Makikita rin dito ang pagiging mas mature ni Kim. Hindi na siya takot ipakita ang vulnerability niya. At sa mundo ng showbiz na puno ng intriga at presyon, ang ganitong klaseng katapatan sa emosyon ay bihira at napakahalaga. Mas lalo tuloy siyang nagiging relatable sa mga tao. Para sa fans, natural lang na maantig at kilingin dahil ramdam nila na hindi ito paandar o issue kundi isang personal at taos-pusong sandali. At kung sino man ang tinutukoy bilang pinakamamahal niya, malinaw na may espesyal at matibay na koneksyon sila. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa emosyon kundi tungkol sa pagmamahal, pagpapahalaga at katotohanan. Isa itong paalala na kahit gaano ka kasikat, kapag nagmahal ka ng totoo, lalabas at lalabas pa rin ang emosyon. Ang balitang Kim, emosyonal sa naging mensahe sa pinakamamahal niya, ay hindi simpleng showbiz update lang.
Ito ay isang taos-pusong sandali na tumagos hindi lang sa fans, kundi sa mas malawak na publiko. Sa panahon niya yon na halos lahat ay mabilis, maingay at puno ng intriga, bihira ang ganitong eksena na tahimik pero mabigat ang dating. Una, kapansin-pansin kung gaano katotoo at kalinis ang emosyon ni Kim. Hindi ito yung iyak na may halong drama para sa kamera, kundi iyak na bunga ng pag-alala, pasasalamat at malalim na pagmamahal. Kapag ang isang tao ay nagiging emosyonal sa ganitong paraan, malinaw na ang tinutukoy niyang pinakamamahal ay hindi lang mahal sa salita, kundi mahal sa gawa at sa puso. Ikalawa, ipinapakita rin dito ang pagiging mas mature ni Kim. Hindi na siya takot ipakita ang vulnerability niya. At sa mundo ng showbiz na puno ng intriga at presyon, ang ganitong klaseng katapatan sa emosyon ay bihira at napakahalaga. Mas lalo tuloy siyang nagiging relatable sa mga tao. Para sa fans, natural lang na maantig at kilingin dahil ramdam nila na hindi ito paandar o issue kundi isang personal at taos-pusong sandali. At kung sino man ang tinutukoy bilang pinakamamahal niya, malinaw na may espesyal at matibay na koneksyon sila. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa emosyon, kundi tungkol sa pagmamahal, pagpapahalaga at katotohanan. Isa itong paalala na kahit gaano kakasikat, kapag nagmahal ka ng totoo, lalabas at lalabas pa rin ang emosyon. Ang balitang Kim, emosyonal sa naging mensahe sa pinakamamahal niya, ay hindi simpleng showbiz update lang. Ito ay isang taos-pusong sandali na tumagos hindi lang sa fans, kundi sa mas malawak na publiko. Sa panahon ngayon na halos lahat ay mabilis, maingay at puno ng intriga, bihira ang ganitong eksena na tahimik pero mabigat ang dating. Una, kapansin-pansin kung gaano katotoo at kalinis ang emosyon ni Kim. Hindi ito yung iyak na may halong drama para sa kamera, kundi iyak na bunga ng pag-alala, pasasalamat at malalim na pagmamahal. Kapag ang isang tao ay nagiging emosyonal sa ganitong paraan, malinaw na ang tinutukoy niyang pinakamamahal ay hindi lang mahal sa salita, kundi mahal sa gawa at sa puso. Ikalawa, ipinapakita rin dito ang pagiging mas mature ni Kim. Hindi na siya takot ipakita ang vulnerability niya. At sa mundo ng showbiz na puno ng intriga at presyon, ang ganitong klaseng katapatan sa emosyon ay bihira at napakahalaga. Mas lalo tuloy siyang nagiging relatable sa mga tao. Para sa fans, natural lang na maantig at kilingin dahil ramdam nila na hindi ito paandar o issue kundi isang personal at taos-pusong sandali. At kung sino man ang tinitukoy bilang pinakamamahal niya, malinaw na may espesyal at matibay na koneksyon sila. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa emosyon, kundi tungkol sa pagmamahal, pagpapahalaga at katotohanan. Isa itong paalala na kahit gaano kakasikat, kapag nagmahal ka ng totoo, lalabas at lalabas pa rin ang emosyon. Ang balitang Kim, emosyonal sa naging mensahe sa pinakamamahal niya, ay hindi simpleng showbiz update lang. Ito ay isang taos-pusong sandali na tumagos hindi lang sa fans, kundi sa mas malawak na publiko. Sa panahon ngayon na halos lahat ay mabilis, maingay at puno ng intriga, bihira ang ganitong eksena na tahimik pero mabigat ang dating. Una, kapansin-pansin kung gaano katotoo at kalinis ang emosyon ni Kim. Hindi ito yung iyak na may halong drama para sa kamera, kundi iyak na bunga ng pag-alala, pasasalamat at malalim na pagmamahal. Kapag ang isang tao ay nagiging emosyonal sa ganitong paraan, malinaw na ang tinutukoy niyang pinakamamahal ay hindi lang mahal sa salita, kundi mahal sa gawa at sa puso. Ikalawa, ipinapakita rin dito ang pagiging mas mature ni Kim. Hindi na siya takot ipakita ang vulnerability niya. At sa mundo ng showbiz na puno ng intriga at presyon, ang ganitong klaseng katapatan sa emosyon ay bihira at napakahalaga. Mas lalo tuloy siyang nagiging relatable sa mga tao. Para sa fans, natural lang na maantig at kilingin dahil ramdam nila na hindi ito paandar o issue kundi isang personal at taos-pusong sandali. At kung sino man ang tinutukoy bilang pinakamamahal niya, malinaw na may espesyal at matibay na koneksyon sila. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa emosyon, kundi tungkol sa pagmamahal, pagpapahalaga at katotohanan.
Isa itong paalala na kahit gaano ka kasikat, kapag nagmahal ka ng totoo, lalabas at lalabas pa rin ang emosyon. Ang balitang Kim, emosyonal sa naging mensahe sa pinakamamahal niya, ay hindi simpleng showbiz update lang. Ito ay isang taos-pusong sandali na tumagos hindi lang sa fans, kundi sa mas malawak na publiko. Sa panahon ngayon na halos lahat ay mabilis, maingay at puno ng intriga, bihira ang ganitong eksena na tahimik pero mabigat ang dating. Una, kapansin-pansin kung gaano katotoo at kalinis ang emosyon ni Kim. Hindi ito yung iyak na may halong drama para sa kamera, kundi iyak na bunga ng pag-alala, pasasalamat at malalim na pagmamahal. Kapag ang isang tao ay nagiging emosyonal sa ganitong paraan, malinaw na ang tinutukoy niyang pinakamamahal ay hindi lang mahal sa salita, kundi mahal sa gawa at sa puso. Ikalawa, ipinapakita rin dito ang pagiging mas mature ni Kim. Hindi na siya takot ipakita ang vulnerability niya. At sa mundo ng showbiz na puno ng intriga at presyon, ang ganitong klaseng katapatan sa emosyon ay bihira at napakahalaga. Mas lalo tuloy siyang nagiging relatable sa mga tao. Para sa fans, natural lang na maantig at kilingin dahil ramdam nila na hindi ito paandar o issue, kundi isang personal at taos-pusong sandali. At kung sino man ang tinutukoy bilang pinakamamahal niya, malinaw na may espesyal at matibay na koneksyon sila. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa emosyon, kundi tungkol sa pagmamahal, pagpapahalaga at katotohanan.